Hi! Sa araw na ito, iba naman ang ating topic. Iba-vlog natin yung karamihan na katanungan ng mga kaibigan natin, ng mga kakilala natin na wala sa industriya ng health dito sa Pilipinas. Nagtatanong sila, magkano nga ba ang sahod ng mga health worker? So, depende yan. So, ang unang-una, i-determine muna natin kung saan siya nagtatrabaho. Private or government. Kung sa government, meron tayong sinusunod na salary standard. Yun po yung tinatawag na Salary Standardization Law. Yung sa ngayon, mula nung naging President 30, di ba, tinaas niya yung mga salary ng government employees. Kaya yung sa government, meron silang tinatawag na salary grade. Salary grade 1, grade 2, ganun hanggang sa pataas. Ang pinakamataas na salary grade is salary grade 33. Ito yung sahod ng isang presidente, which is 403,620. Yun yung nila, maliban sa meron pang hazard pay kasi ito na yung ibang mga benefits like hazard pay, yung COLA or cost of living allowance, yung mga subsistence allowance, at saka yung laundry allowance. Pero ito yung basic salary. Okay, yun sa presidente, yung pinakamataas is salary grade 33. Okay, sa mga health worker naman, kung sa mga nurses ang pag-uusapan, yung entry level ng nurses, which is nurse 1, yung dati salary grade 11 sila. Pero 'di ba pinaglaban ng yung ng PNA or Philippine Nurses Association, pinaglaban yung salary ng mga nurses, kaya yung salary grade 11 na entry level ng nurses nagiging salary grade 15. Okay, yearly tumataas kasi yung sahod, yung sa Salary Standardization Law 2020 na ito yung pinatupad ni President Duterte at the beginning of this year. Okay? Nasa first tranche tayo ng 2020. Yung second tranche, that will be on 2021. So, yung salary grade 15 ng 2021 is, kung entry level ka, yung bago ka pa lang, iba kasi yung bago at saka iba yung sahod ng mga matagal na. Kasi pag matagal ka, every 3 years kasi, tumataas din yung sahod. Yung tinatawag nating step salary. Yung pag kunyari, ako ngayon, pumasok ako, after 3 years, tataas yung sahod ko. May certain percentage na tataas yung sahod ko. Okay, yung sa ngayon is yung sa second tranche natin, which is next year, 2020, ang salary grade 15 is 33,575. Yun yung entry level. Okay? Yung this year, which is yung first tranche, ang first tranche is 32,053. Yun yung first tranche. So, aside from this, meron tayong hazard pay. Ang hazard pay is plus 25% of your basic salary. Okay? Yung 25% na yan, kunyari, next year, ang salary grade 15 is 33,575. Magkano ang 25% nito? Okay? 25% ng 33,575 is 8,393. Yun po yung hazard pay. So, i-add mo doon sa basic salary. Ito yung mga benefits. So, aside from this one, meron din yung cost of living allowance na 2,000. Naka-mandate po ito because this is according to the law. Tapos, meron din tayong 50 pesos per day na subsistence allowance. Itong subsistence allowance is parang food allowance, ganun. 50 pesos per day. Pag wala kang absent, normally, ang government araw na magtatrabaho ka for the whole month is 22 days. So, kung wala kang absent, 22 days times 50, yun yung lalabas na subsistence allowance mo, which is
1,100. Kung umabsent ka ng dalawa, kunyari, yung 22 days, umabsent ka ng dalawa, ima-minus nila yung dalawang araw, which is 100. So, magiging 1,000 ang subsistence allowance. Tapos, meron din siyang 150 na free allowance. Pambili ng sabon, ganon. Okay? So, kung umabsent ka rin yung dalawa, 2 days, 3 days, babawasan nila yung 150. Kaya minsan, yung employee, hindi pare-parehas yung sahod nila. Although, pare-parehas yung salary grade. Okay? Itong salary grade, pag tinatawag nating 100% at sinabi doon na salary grade 15, makukuha mo yung 100%. Okay? Pero kung magkakaiba kasi, kunyari nasa city ka, 100%. Pag nasa first class municipality ka, 100% pa rin yan. Pag second class municipality yung pinagtatrabahuan mo, 80 to 90% yon. Kasi hindi magkakaiba ang income depende yan sa income ng isang municipality or LGU na nagpapasahod sa isang government employee. Kung third class, 75 to 80% naman. Anong ibig sabihin itong percent na ito? Kung yung salary grade 15 ay 33,575, yun yung 100% ng salary grade 15. Tapos, nagtatrabaho ka sa third class municipality. Sabi natin kanina, ang third class municipality is 75 to 80%. I-assume na lang natin na 80%. So, kukunin natin yung 80% ng 33,575. Ang lalabas doon is 28,847. Diba parehong salary grade 15 pero magkaiba? Kasi yung 33, 100% yun. Yung 80% nagiging 28,000. Mas mababa. Yun po yung depende kung saan ka nagtatrabaho. Anong type ng municipality? First class ba? Second class? Third class? Or if you are working in the city? Basta city, 100% yan. Yun plus yung mga benefits. Some municipality, binabawasan din yung mga benefits like yung mga hazard pay, yung mga COLA nila, hindi ngay pare-parehas. Kaya depende yan sa income ng local government na nagpapasahod sa kanila. Basta yung sa city, 100% yan. So yung kanina is 33,575 plus 8,393 na hazard pay, that is the 25% of the basic salary, plus 2,000 na COLA, cost of living allowance, tapos yung 1,100 na subsistence, at saka yung 150 na laundry. So, ang total niyan is 45,218. Iyon po yung gross. 45,218. Hindi ito yung makukuha ng employee kasi meron siyang deduction. So, ang deduction is magbabayad siya ng GSIS, magbabayad siya ng tax, magbabayad siya ng PhilHealth, magbabayad siya ng pag-ibig. Yung tax na binabayaran natin, depende yan, di ba? May bracket doon. So, ang computation nun, ngayon, iisa na. Basta hindi umakyat ng 400,000 a year yung total ng iyong salary, nasa 20% ang tax. Pero yung GSIS, ang binabayaran natin sa GSIS is 9% of your basic salary. Okay? So, kung itong 45, malamang ang tax is 8 to 9,000. So, kung 8 to 9,000, ibabawas mo doon sa 45 na gross, ang net niya ay aabot lang siya ng mga 36 or 37. Ganon. Ganon ang net niya. Sa 45,000 na gross, baka magsasahod siya ng 37,000 na net. Yun po yung sa nurse 1 ngayon na salary grade 15 which will be implemented next year. Ang trans ng mga salary, tumataas po yung salary hanggang sa 2023 yan. Kasi second trans po next year, tapos 2022 third trans, tapos 2023 that is the fourth trans. Depende na lang kung sinong susunod na presidente at itataas ulit ang sahod. Yun po yung salary ng isang nurse. So, kung tatanungin nyo yung ibang sahod, parehas ang computation. Ang titingnan nyo lang
kung magkano ang salary grade ng isang employee. Kasi hindi rin pare-parehas. May nurse 1, nurse 2, nurse 3. Magkakaiba ang sahod nito. Paano nyo malalaman yung sahod ng ano? Tingnan nyo kung tanungin nyo kung magkano yung salary grade ng isang employee. Saka nyo tingnan doon sa bracket. Bahala na kayong mag-compute. You can already compute kung magkano. So aside from this monthly gross salary, meron din tayong ibang benefits which is yung 13th month pay, 14th month pay, at saka yung mga other incentives like yung mga performance evaluation incentives, yung mga ganon, saka yung mga ibang benefits na kung natuwa yung gobyerno sa'yo, mamimigay sila. Kagaya ngayon, meron silang sinasabi na ano ba yun, yung service response incentives na bibigay na 10,000 this December. At saka may mga ibang amount pa na Christmas gift. And Christmas gift bonus at saka yung clothing allowance. Yung clothing allowance pala, binibigay yan yearly which is 6,000. Every January, binibigay po yung clothing allowance na yan. So, ang sahod ng government noon, mababa. Pero dahil sa karamihan nag-a-abroad, nawawala na yung mga skilled worker, kaya nila tinaas, kaya bumaliktad. Noon, mataas ang sahod ng private. Mababa ang government. Nakita nila na yung mga skilled workers, nag-a-abroad sila at para hindi sila makalabas ng bansa, tinaas yung salary. Kaya tinaasan nila yung salary grade, yung amount ng salary grade. At saka nagbigay na rin sila ng ibang mga incentives. Kaya ngayon, mas mataas ang sahod ng sa government kaysa sa private. Sa private kasi, depende yan sa employer kung magkano. Kaya may mga ibang nurses dyan na nagbibigay, ang sahod lang nila is 5,000, 7,000. Yung ganun lang kasi depende yan sa mga pinagtatrabahuan nilang mga institution. Pero yung sa government, hindi po kasi depende yan kung ang pagkakaiba lang is kung matagal ka o kaya saang municipality ka, sa city ka ba o kaya sa probinsya. Doon lang po ang pagkakaiba kasi ito po ay ang salary nila is according to law. Yun po. So, yung salary standardization law na nasa internet yan, pwede nyo i-download para makita nyo kung magkano ang salary grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 hanggang salary grade 33. Which is yung pinakamataas, yun yung salary ng mga presidente. So, I hope nakapagbigay ako ng explanation or idea kung magkano ang sinasahod ng isang health worker sa government. Okay, yung mga doctors, yung mga nagsa-salary grade sila ng salary grade 24. Depende yung mga may mga salary grade sila. Basta salary grade, kung magkano yung basic, plus 25%, plus cost of living allowance, plus subsistence na 50 pesos per day. Yung COLA is 2,000. Tapos yung 150 na laundry, plus other benefits like 13-month pay, 14-month pay, yung mga performance evaluation incentives, yung mga clothing allowance na 6,000 every year binibigay, at saka other bonuses during the end of the year, like December. May mga cash na binibigay sila. And depende rin sa yun yung mga dagdag na incentives na nakukuha natin. Sa private, depende yan sa employer. Hindi sila nagbabayad ng GSIS, pero nagbabayad sila ng SSS. Yun yung natin. Kung government GSIS, ito po yung pension. Pag nag-retire ka na, yun po yung pension na matatanggap mo later on. Ang pension, depende rin kung gaano kakahaba, kung magkano yung binabayad mo. Yun din ang Kaya, okay rin sa government. Diba? Pero sabi nila, walang yumayaman na government employee unless na mag-sideline ka. So, yun na lang ang gagawin natin, mag-sideline. If we are not satisfied or kulang yung kinikita natin, may mga ibang pwede ka pa namang mag-business, yung ganon. Kasi ang government, 8 to 5 ang trabaho nila. Monday to Friday. At saka, holidays, kung holidays sila. Sa private, except yung mga nagtatrabaho sa hospital, which is by shifting. Ang sa hospital kasi by shifting yan. Tapos, walang holiday. Kung nataon na naka-duty ka sa holiday, ng Christmas, ng New Year,
Whether you like it or not, kailangan mag-duty ka. Ganun ang pagkakaiba ng community at saka sa hospital. Kaya ako mas bet ko ang community. Mas nai-enjoy ko yung trabaho sa community kaysa sa hospital. Sa hospital kasi napakatoxic. Napakatoxic talaga. So, yung nasabi kong salary grade, it is only applicable to government employees who are permanent. Okay? Kasi may mga government employees na casual, contractual, at saka job order. Yung casual, kasali sila sa may benefits. Yung contractual at saka yung job order, walang benefits. Meaning, no work, no pay. Ibig sabihin, pag hindi sila nagtrabaho, kakaltasan yung sahod nila. Parang per day yung ano nila. Kaya lang, ibibase din doon sa salary grade. Ang wala lang sa kanila is yung mga benefits. So, yung lahat po yung sinabi ko kanina, it is only applicable sa mga permanent employees. Okay? So yun lang. And hopefully, nakapagbigay ako ng kunting kaalaman about sa salary ng mga nurses dito sa Pilipinas. Hindi po pare-parehas ha. At saka yung mga 5,000, 7,000 na yan, sa mga private po yan. At saka yung mga, wala pong 5,000, 7,000 na salary ng mga government employees na nurses. Basta iisa po yung salary grade nila. Depende po sa tagal nila. At saka, depende po kung nurse 1, nurse 2, nurse 3 sila. Yun po kasi standard yung salary. It is according to the mandate of the government. Yun po yun. Kaya kung may mga relatives kayo na nagsasahod ng mga 7,500, mga ganon, ang mga yan siguro nasa private. Nasa private sector sila. Kasi dito, kagaya dito sa Baguio, may mga private hospital na yung pinapasahod sa mga employee nila is 7,500, 8,000, ganon. Yung mga sa midwife naman, ang salary grade ng mga midwife, pag midwife 1, salary grade 9, which is magpo-full yan ng 19,000 something plus yung benefits. Yung midwife 2, salary grade 11, which is 23,000 something. Depende ulit sa pag yun yung entry level. Pero pag naka-step increment ka, meaning naka 3 years, naka 6 years, naka 8 years, 9 years at matagal ka, may mga increase yun. Kasi yung kagaya ng sinabi ko, every 3 years, nag-i-increase din yung salary. Yun po. So yung 33,000 na salary grade 15 ng nurse is entry level yan. Iba naman yung nurse 2, nurse 3, nurse 4, nurse 5. Pinakamataas nurse 5 sa department namin sa health services open. Iiwan ko lang sa ibang department. Yun po. So, hopefully, nagkaroon na tayo ng idea kung magkano ang sinasahod ng mga government employees dito sa Pilipinas na nurses. Salamat sa panonood.